3. Nang sinabi sa akin ni JJ na ako raw ay kanyang i-interviewin, ng buhay ko noong panahon ng hapon, ay matagal akong hindi nakasagot. How can I recall those events which I'd like to erase from my memory? At sa edad kong 92, ay nag-iisa na lang ako para sariwain ang lahat ng mga pangyayari. Hindi ko na natatandaan ang mga sequence ng mga pangyayari. Lahat ng mga kasama ko noon, mga panahong iyon, ay mga patay na. Kaya ako, si Angela David, ay ang pangalan ko pala ay Angela David. Ang aking mga magulang ay kaming mga pamilya ay tunay na mahihirap lamang. Ang nanay ko ay si Paula Cruz. Ang aking tatay ay si Lorenzo Sereno. Ang nanay ko ay nakaabot lang ng grade 3. Ang tatay ko naman ay elementary lang. Nang magbinata na ang tatay ko, siya ay from Dumaguete, ay naisipan niyang magsubok ng kanyang kapalaran sa Maynila. Kanya siya ay lumuwas dito. Ang nanay ko naman noon ay mga 13 anyos lamang noon. At siya ay huminto na ng kanyang pag-aaral. Ang tatay ko ay napasok sa isang mag-asawang Amerikano at kinuha siyang isang kusinero. Doon siya natuto ng gusto kung paano magluto. At napakabait ng kanyang mga amo. Tuwing weekend, siya ay nakakapagpasyal at doon niya nga nakilala ang nanay ko. Tunay na sila'y nagkaibigan at sa edad na 14 years old, ang nanay ko noon, sila ay kinasal. Ang kanilang pamilya ay nabuo sa pagmamahalan at tunay na napakabaitan ng aking ina ay nag-iisa siyang nagtuguyod sa kanyang mga anak. Ang tatay ko noon ay tuwing weekends lang dumating sa bahay. Sa habang kami lumalaki, ang mga amo niyang Amerikano ang siyang tumutulong sa amin. Pag may mga sakit sa aming magkakapatid, nakatulong agad yung amo niya. At nang kami mag-aaral na, tumutulong din sila. At nang kami ay malalaki na, ay, teka muna, nakalimutan ko na. Ano bang events na ang dapat na ano? Nung kayo ay malaki na. Kami pa lang magkakapatid ay siyam lahat. Si Delphine, Ramon, Eugenia, Alejandro, Teresa, Doroteo, Juliana, Anastasio, at ako nga. Ang mga kapatid ko ay tunay na masasabi mo mabuting mamamayan ng Pilipinas kung lahat ng mga tao ay katulad nila ay wala nang gulo dito sa mundo. Ang aking mga kapatid ay ng mga lalaki ay napaka-reserve. Nang sila ay nakapagtrabaho na, ang dalawang kapatid ko ay sa advertisement nagtatrabaho, gumagawa ng mga yung sa billboards, Karatula. At pagdating nila sa bahay, wala lang silang ginawa kundi magbasa at napakatahimik. Akala ng mga tao nga walang nakatira sa amin. Sa kabaitan nila ay hindi mo makikitang may nag-aaway. At kami namang mga babae, 4 kaming babae. Ang aking mga kapatid ay na babae ay tunay na mga tahimik, mga kimi, mahihinhin. Yung isa ay nagtapos ng dressmaking, yung isa naman ay pagtuturo. Hanggang naging critic teacher siya sa Philippine Normal College. Hindi ko na alam kung ano ang pangalan niya yon. Nang sumiklab ang digmaan, Pangalawang digmaan. hapon, ay nahinto lahat ng pag-aaral, lahat ng
kumbaga sa ano, ang mundo ay nag-stand still. Nahinto ang mga pagawaan at wala kang maaano kundi ang pagdating ng mga hapon na mapipil mo ang kanilang presence. Ako noon ay nasa fourth year sa Arroyo High School doon sa Intramuros. Kanya nang lahat ay wala nang nag-aaral noon. Ang kaibigan ko ay naisipang ipasok ako sa Tabacalera, sa Marquez de Comillas. Doon ang mga namamahala ay mga Kastila. Nang ako'y mapasok doon, dalawa kaming kabataan. Halos ang mga kasama ko ay puro may mga edad. Kanya lahat ng mga kasama sa trabaho ay tinuturing kaming mga darling nila at talagang mahal na mahal kami. Tuwing tanghali, ay doon kami nauupuan sa isang sirang sasakyan doon sa bakuran ng aming trabaho sa Tabacalera. Doon, lagi-lagi kaming may nakikitang sulat na nakaipit sa manibela. Excited kaming magkakasama, babasahin namin sulat ng pagmamahal. Tumagal pa ang ilang panahon para isipan sa amin kung sino yon hanggang sa makilala namin na sa akin pala nakatuon yung sulat na yon. At doon ko nga nakilala ang aking naging asawa na nagtrabaho din doon dahil nahinto nga ang pag-aaral. Doon ko siya nakilala at tunay naging masigasig. At nung ko lang nararamdaman na ako'y maligawan. Ako'y suyang-suya sa kanyang pagka-aggressive. Hindi naman aggressive sa anumang bagay, kundi laging nakabuntot sa akin. Kahit na may trabaho, minsan napapagalitan siya ng mga Kastila, laging nakabantay dun sa tabi ko. Pag hanggang minsan ay niyaya niya akong magsini. Dahil ako'y nakikita niya lang sumama. At pagdating sa sini, ay hinalikan niya ako. Ako'y galit na galit. Tapos niyaya niya akong magtanan. Sabi ko sa sarili ko, naku, baka tapos ipagkukwentuhan lang ako kahit kanino. Talagang nung panahon na yon, talagang kumbaga sa talagang naman ako sa nanay ko yung pagka mahinhin, ma-reserve na iniintindi ko anong sasabihin ng tao. Kanya sumama na ako sa kanya nang hindi sinasadya, talagang aksidente lang. At nung kami tumira sa kanyang mga auntie, sa kanyang mga uncle sa Tondo, kanya pareho kaming hindi umuwi ng bahay. Yung kanyang uncle ay hindi man pumayag na hindi kami makasal. Kanya kinasal kami sa City Hall. Nang kami umakyat sa aming tahanan, ay kasal na kami. Palibhasa ang babait ng aking mga magulang. Wala na silang ginawa kundi ako tinanggap. Ay, maalala ko nga pala. Nung kami nililigawan pa ako ng asawa ko, araw-araw na kami magkasama. Tuwing hapon pa, makikita, nandun pa sa amin, makita lang daw niya ang bubong namin, maligayang-maligaya na siya. Noon lang ako nakakita ng taong masyadong magmahal. Kanya siguro ako napasagot sa kanya nang wala sa oras, pero talagang ayoko pang talagang mag-asawa. Kanya siguro ako napilitan dahil sa kanyang nakita ko, pambihirang, masyadong magmahal ang tao na yon. Sabi ko, ba't ganun? Kanya siguro ako napilitan. Magkasama ka na maghapon, dadawin ka pa sa bahay. Pag malapit na daw siya sa amin, bubong lang daw ng bahay namin ang makita niya ay maligaya na siya. Ayun nga, hanggang kami nga ay nagsama na nung kinasal kami, nung umuwi kami sa amin. Ang kapatid ko, palibhasa, member ng Legion of Mary, masyadong madasalin, hindi pwede sa kanyang kasalamang sa civil.
Kanya, kinasal kami sa aming parokya, sa Malate Church, Our Lady of Remedies. At doon ay nagsama kami noon sa bahay nila sa Singalong. Nang malaon ay napuna ng nanay ko tuwing dadalaw kami sa kanila na ako'y medyo malungkot. Kanya, niyayahan niya ako doon na sa kanila tumira. Kanya, talagang gusto ko talaga sa piling na aking ina, na aking mga magulang sapagkat ang babait nila talaga tunay na mababait. At doon nga ay, ano pa ba ang nangyari? Doon kayo tumira sa mga nanay ninyo? Nung kami tumira na sa mga nanay ko, ay dumating na yung hapon. Doon ba pumutok ang gera? Noon, sa malaunan, ay pumutok na nga ang gera. World War II. Ang Hapon. Dumating ang mga Hapon. At dumating ang mga Hapon. Parang nakwento ko na yata yun na. Paulitin natin. Tapos, pinasok nga ako ng kaibigan ko sa Tabacalera. Siya naman ay natagpuan ko na doon din pala. Ay, ano ba yun? At nung... Pumasok muna ba kayo sa Tabacalera bago dumating yung mga Hapon o tapos dumating yung Hapon tas dumating ang Hapon, kanya kami nakapagtrabaho sa Tabacalera? Oo, kanya kami nakapagtrabaho. Ngayon, nang talagang masigasig na natatandaan ko pa nung dumating na ang Hapon, ang kapatid kong may asawa na babae ay siyang bumubuhay sa amin. Tuwing umaga, maglalakad na yan, may dalang mga iba-barter, ano ba ang tawag sa Taga, yung barter? Pagpapalit. Papalit, magdadala yan kahit anong damit namin o kayang mahalagang bagay, ipagpapalit niya. At pagbalik niya sa hapon, meron na kami makakain. Kung wala yung kapatid ko na yon, siguro ay hindi na kami, baka may namatay na sa amin o ano. Dahil talagang ayaw namin palabasin ang aking mga kapatid na lalaki. Yun lang kapatid kong babae yun ang napakatapang, napakalakas ng loob. At maalala ko nga pala, nung ang mga Hapon at Amerikano ay naglalabanan sa kalangitan. Sa kalangitan, nanonood kami parang sine. Pag merong bumaksak at umusok na aeroplano, palakpakan kami. Ganoon kami kung manood ng sa paglalaban ng mga Hapon at Kano. Ay, nga tama. Di ngayon, nung kami ay masigasig na at siguro nagtataka kami at lahat kami may galit na sa mga kanunon. Ang tagal-tagal na ng giyera, hindi pa sila dumarating. Hirap na ang mga Pilipino. Ngunit mapalad din naman ang mga nasa probinsya sapagkat sila ay nakakakain ng produce ng kanilang lupa. Hindi sila magugutom doon sapagkat marami silang nabubungkal na mga pananim nila. Pero kami ay nangmisan na ang mga Hapon palagay namin natataranta na dumaan sa nung palang panahon na yon, baksakan ng mga bomba. Kanya naisipan ng mga kapatid ko na maghukay ng napakalaking hukay dahil marami kami. Bomb shelter, air raid shelter. At nilagyan nila ng mga tabing sa ibabaw. Ang mga kapatid ko talagang masyadong self-efficient, madali silang makagawa ng paraan. Ang ganda na aming air raid shelter. Comfortable kami na nakaupo. Hindi nga lang pwedeng tumayo. Nakaupo, hihiga, ganon. Nung dumating na ang mga na talagang natatarant, ay yung Jose Rizal Memorial Rizal Memorial Hospital. Park. Rizal Memorial Coliseum. Rizal Memorial Coliseum. Doon nagginawang headquarters ng mga Hapon. Nung mga panahon na yon, kami ay nasa Malate, Manila. Ang mga Kano pala ay nasa banda ng Paco at sa Kanya tuwing merong magbobomba,
Maririnig na lang namin sa tabi namin, bumabaksak. Naku, ang dasal namin talaga. Minsan merong isang pamilya na talagang namatay lahat sila. Katabi lang namin. Kanya talagang swerte na lang at awa ng Diyos ang nakatagal dun sa panahon na yon. Habang nagsishelling ang mga Amerikano, mga Pilipino naman ang namamatay din sa kanila. Hindi nila talaga masentro ang Rizal Memorial Stadium. Hanggang minsan, ang tatay ko ay talagang hindi na makatiis. Lumabas siya ng aming arid shelter. Mag-aantay ba tayo ng kamatayan dito? Sabi niya. Kahit anong pagpipigil namin ay lumabas din siya. Ilang araw siyang hindi sumisupot, kanya alalang-alala kami. Nang siya'y bumalik, sinabi niya, tayo ay nahihirapan dito.